Mark 11:24. Ask for what you want in prayer. And if you believe that you have received those things, then they will be yours. Analyzein natin. Sabi, when you believe that you have received, naka-past tense na, then they will be yours, naka-future. So, if you want it to happen in the future, you better believe that it already happened. Na talagang naganap na at naging totoo na. Sabi ni Jesus, maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Kung ano ang ibig, kung ano ang kaibig-ibig, yun ang isipin, yun ang hingin, yun ang paniwalaan. Salamat, Ama. Dahil sa mga salitang ito ng iyong anak na si Jesus, ay nabibigyan kami ng liwanag kung paano mag-iisip, kung paano mananalig, paano hihingi sa inyo. Papaliwanagin niyo pa po. Teach us to review this very basic truth and give us fresh and powerful applications in our daily life. We seek you, Father. Be our speaker, be our teacher, our preacher. In Jesus' mighty name. You receive what you believe you will receive. Ito pa lang, pwede mag-uwian na. Napakahalaga na nung sinasabi nito kung nanamnamin natin at iintindihin. You receive what you ask for in faith, in what you have in mind or what you think of. Ang tinatanggap ay yung pinaniniwalaan, yung hinihingi ayon sa paniniwala na yon, at yung iniisip at laging pinag-iisipan. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano ang kanyang isip, yun siya. Kung paano siya mag-isip, ganun siya. Sa quantum physics, sinasabi, observation can influence the behavior of particles. If you like to pursue that a very interesting knowledge. But if not, then don't. The verses are enough. But quantum physics can give us another angle to appreciate the verses. You receive what you ask for in faith. Bakit natin pinag-aaralan at i-review? Kasi ang daming oras ang nauubos, kada dasal, hindi naman natutupad yung dinadasal, wala naman nangyayari. Ang dami-daming iniisip na kabaligtaran ng siyang dapat mangyari sa buhay. Kaya kailangan nating unawain at i-disiplina ang ating pag-iisip. You receive what you ask for in faith. Matthew 9:28-29. Lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. In other words, hinihipo ko kayo para mabuksan ang pinto, para mangyari ang magandang mangyari, pero ang mangyayari lang ay yung pinaniniwalaan nyo. Kahit anong hipo ang gawin ko dito, kahit anong bukas ang buksan ko ng pinto, pag hindi kayo naniniwala, hindi yun tatalab sa inyo. Kaya sabi, manalangin, humingi, ayon sa pananampalataya. Dahil marami namang humihingi, pero hindi naman sila naniniwala sa hinihingi nila. Hindi naman talaga yun ang pananampalataya nila. Hinihingi na lang para sa bibig, sabihin, para masabing sinabi, pero ang totoo sa dibdib, sa kalalim-laliman ng puso, hindi naman naniniwala. Kaya ang tumatalab na paghingi ay yung hinihingi ayon sa tunay na paniniwala. Luke 8:48, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Well, Jesus could very well say, I healed you. Well, he is the healer. Pero it is the faith of the woman that allowed the healing to happen. Or procured the fulfillment of what she was asking for. Kung hipuin man niya ang damit ni Jesus, pero hindi naman siya naniniwala, hawak lang siya ng hawak doon, hindi rin matutupad. In other words, yung kalooban ng Diyos at yung ating kalooban dapat sang-ayon. Iisa para may mangyari. Matthew 21:21-22, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. O ito pa lang gaano kahirap paniwalaan sa mga ayaw maniwala? Salita lang yan, pero alam naman sa'yo ko sa bundok ng tumalon siya, tatalon nga. Hindi ka naman talaga maniniwala kung gano'n ang takbo ng iyong utak. So, don't expect na may mangyayari sa iyong panalangin. Again, an appreciation of quantum physics will help us see kung paano pwedeng yung bundok na yun tumalon in my reality, pero sa kanya na hindi naman niya pinapatalon ay nandun pa rin yung bundok, nandun pa rin yun ang reality niya. Pero yan nga ay mga
malalim-lalim ng konting usapin na bagay puntahan ng mga masipag mag-aral. Kahit nga sa tinatawag na placebo effect. Alam niyo yung placebo effect? Alam ng marami sa atin yan. Yung a fake treatment can make someone better simply because they expect it to help. Yung minsan sinasabi nila, faith healing. Hindi lahat ng faith healing ay faith healing only. Maaaring meron talaga may nangyayari. Pero merong dahil lang naniniwala ka, gumagaling ka na nga. Kahit wala naman talagang physical basis yung pinaniniwalaan mo. Kasi marami mga experiments yan. Ito proven na ito ng science, yung placebo effect. Sa mga ospital, sa mga laboratory and controlled conditions, groups of patient, bibigyan sila ng hindi naman gamot, pero pinaniwala silang gamot yon, gumagaling. Kahit hindi totoong gamot yung binibigay, dahil naniniwala sila. Ito yung tinatawag nilang placebo effect. Meron naman yung kabaligtaran, the nocebo effect. Yan ang opposite. Yung pinapaniwala ka na may side effect, yung gamot na iniinom mo, kahit wala naman talagang proven laboratory test that prove that meron ng negative effect. Pero dahil naniwala ka may side effect, nagkaka-side effect na. Kaya yung placebo effect, marami sa mga matatanda niyan, may sakit pero paniwalang-paniwala sila sa doktor nila. Pupunta pa lang kayo sa clinic, nagbibihis pa lang, gumagaling na eh. Magana yung pakiramdam? Kasi meron na agad effect dahil naniniwala. Paano kung totoong scientifically magaling yung doktor? Di lalo-lalo na. Pero kailangan maniwala ka. Paano kung ang pinaniniwalaan nyo sa buhay kayo'y malas? Paano kung pinaniniwalaan yung lagi akong bigo sa pag-ibig? O pinaniniwalaan nyo kung walang mangyayari sa atin, wala tayong magagawa. Ganyan talaga yan. Sa palagay nyo may magagawa kayo? Yung may problema pa lang, sasabihin, wala tayong magagawa. Yun ang paniniwala mo, di yun ang magaganap. Wala kang ang magagawa. You receive what you have in mind, what you think of. James 1:6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. In other words, wala siyang maaasahan. John 14:13-14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Ibinubukas ni Jesus yung possibility for what we call impossible. That it is possible when asked in His name and in faith. Acts 3:6-8. Ngunit sinabi ni Pedro, doon sa lumpo na namamalimos, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinayo. This is what some scientists might call a contact transfer. Noon day lumakas sa mga paa at buong-bukong ng lalaki, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Hindi lang tumayo dahan-dahan, palukso. Naniwala siya. Napapagalingin siya sa ngalan ni Jesus. At siya'y lumukso at sumunod sa mga nagpagaling sa kanya, papasok sa bahay dalanginan. Now, studies say many things about the mind and body connection. Research in psychology and medicine shows that mental states can influence physical health stress. For example, can lead to adverse health outcomes, while positive thinking can enhance well-being. Mga proven na yan sa mga pag-aaral. Na yung attitude ng pasyente, ang laki ng factor sa kanyang paggaling. Pag negative yung attitude mo, hindi ka halos tablan. Baka negative pa ang maging effect. Bantayan, pag-ingatan, piliin ang iniisip. Ano ang laman ng isip nyo? Doubt? Siguradong para kang sinisiklot-siklot ng alon. Punta dito, punta doon, likod dyan, taas, baba. Kasi doubt. Anong iniisip natin tungkol sa ating anak? Walang pag-asa itong batang to. Anong iniisip tungkol sa iyong sarili? Anong iniisip natin tungkol sa bayan? Tungkol sa ating pagkamamamayaan? Tungkol sa ating lipunan? Lagi na lang nating nilalait ang ating mga sarili. Pilipino kasi, tayong mga Pilipino. Lagi nating iniisip, lagi natin sinasabi. At kung yun ang pininiwalaan natin, ayan, nagkakaganyan-ganyan nga. Ba't hindi natin i-bless ang bayan natin? Ay, Pilipino tayo, gagaling tayo. Simulan sa isip. Pero pag negative agad, anong inaasahan nating positive na mangyayari? Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Or of course, you could interchange heart or mind. Bantayan ang iniisip sapagkat lahat ng kilos mo nakaayon sa iyong iniisip. Sa iyong pag-iisip. Philippians 4:8, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.
Ano ang laman ng social media? Puro ganito ba o puro kabaligtaran? Pag ba nagbabad ka sa social media sa mga araw na ito, sasaya ka o lulungkot? Madedepress ka o ma-encourage? Magagalit ka o matutuwa? Ano ang idinudulot sa iyong isipin ng iyong binabasa, pinapakinggan, pinapanood? Kasi pagpasok nun sa utak mo, ikaw yung magiging ganun. Kaya dapat binabantayan kung ano ang pinapanood, binabasa, pinapakinggan, dahil ang lakas ng posibilidad na yun ang magiging kaisipan mo rin. O kaya kung hindi yun, magagalit ka. So ang effect pa rin sa'yo, negative. At pagkatapos, makaka-apekto sa iyong buhay. Matthew 15:18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Ang context ito, sabi ni Jesus, hindi kinakain na nagpaparumi sa tao. Of course, clinically pwede, pero ibig niya sabihin spiritually, na hindi ka pwedeng parumihin spiritually ng pagkain. Pero ang nagpaparumi sa iyo, hindi pumapasok sa iyong bibig, kundi mga salitang lumalabas dito. Bakit? Kasi sa puso galing ang salita eh. So pag marumi ang salita, hindi marumi yung puso. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Gusto mo magbago ang buhay mo, baguhin mo muna kung paano ka mag-isip. Tigilan ng kasisisi ang mga Kastila at mga Hapon. Ang tagal na nun eh. Tigilan na ng kasisisi ang mga malalayong mga nangyari, ang mga kamag-anak, ang mga umapi sa iyo ng childhood. Pwedeng may effect yun. Pero kung ano ka ngayon, very, very likely, ganun ka nag-isip kahapon. Tulad nyo ngayon, nandiyan kayo, di ba? Siguro kahapon inisip nyo, pupunta ka ngayon dito. Kaya kayo nandyan, inisip nyo kasi. Pati kung saang row kayo nakaupo, sa inisip, doon ako upo. Doon ako sa gilid para madali lumabas. Okay. Kung saan ka lang, anong iniisip mo, doon pupunta yung katawan mo. So kung paano mag-isip ang iyong katawan, doon pupunta ang iyong bulsa. Doon pupunta ang iyong kilos, doon pupunta ang iyong buhay. Kaya ang talagang tunay na binabantayan, anong iniisip. At ano-ano ang pinanggagalingan ng mga kaisipang pumapasok sa ating utak, yun din ang dapat bantayan. Kaya sabi, gusto nyo magbago, simulan nyo sa pagbabago ng isip. Proverbs 21:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Calamity that would come from their very own thoughts, from their very own words. At diyan tayo madalas malibang. Hindi tayo watchful sa sinasabi o iniisip. At kung hindi natin talaga babantayan o didisiplinahin, most of the time, negative ang takbo ng ating isip at bibig. Maghanap ng kapintasan, ng reklamo, ng mga nakakainis, ng nakakagalit, ng mga hindi nakaka-edify, nakakapagpahina ng loob, nakakatakot. Ang dami-dami na nakakatakot sa mundo, ang marami pang mga religious teaching, manakot, imbes magbigay ng pag-asa. Magpagilty, imbes magbigay ng luwag ng loob na nagmumula sa pagpapatawad ng Diyos at pag-unawa sa kabutihan ng Diyos. Kaya nagkakahirap-hirap lalo ang buhay. Yung cognitive behavioral theory, sabi ng mga pag-aaral, thoughts influence feelings and behavior. Natural. Changing negative thought patterns can lead to better emotional and physical outcomes. Kaya minsan, bakit ganyan ang mukha mo? Kasi ganyan ang laman ng isip. Ang dali naman basahin sa mukha kung ano laman ng isip. Liban na lang yung mukha niya, na-train na niya maging maskara. Pero talagang lumalabas. Sabi nga nila, ang mukha daw ay salamin ng puso. Kasi lumalabas. Dahil talagang may effect ang ating iniisip. At pag naapektuhan ang pag-isip, yung lang facial expression, di lalo namang naapektuhan yung actions, yung mga gagawin actively sa buhay na ito. A self-fulfilling prophecy, according to the Pygmalion effect, occurs when a belief or expectation brings about its own fulfillment. These are studies in psychology. For example, if someone believes that they will succeed, their actions may lead them to success, as expectations can influence behavior and outcomes. Halimbawa, estudyante, naniniwala siya na siya ay magiging top-performing student. Yung paniniwala na yon will translate to action. Lalo siya nag-aaral, lalo siya nagbe-behave, lalo siyang present, lalo siyang punctual. Therefore, yung nagkakaroon ng self-fulfillment, yung kanyang paniniwala. Pero kung ang paniniwala ng estudyante, babagsak lang ako dyan, walang mangyayari, sayang lang ang pagod ko. Lahat ng gagawin niya patungo doon. Tamad siyang umattend, tamad siyang mag-aral, hindi siya nagsisikap. Self-fulfilling, yung kanyang prophecy na yon about himself. So ano ang inilalagay natin sa utak ng mga bata about themselves? Kasi pag naitanim natin sa utak nila yung ano man yun, madalas yun ang gagawin nila na little things that will lead to that big thing. Na ikaw, good for nothing ka, wala mangyayari sa buhay mo. Negative words coming from negative thoughts, asa palagi nyo magkaka-positive effect? Importante. Pero siyempre may extreme din yan na kabaligtaran na sobrang mga pinapaniwala na pagkaganda-ganda yung anak mo. Di ba?
Tapos hindi naman pala. So dapat realistic lang yung sinasabi mo para realistic din ang gagawin niya sa kanyang buhay. Believe in, think, and speak of what you want. What do you really want in life? What do you want to happen to your marriage? For instance, if you are married. Gusto mo ba yung maging matagumpay? Ano sinasabi ng bibig mo? Yung asawa ko naman, ganito, ganon. Pagkakasama mo ng mga kaibigan mo, anong words na pinagsasasabi mo dyan? Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And whatever comes from the heart is your real truth. Therefore, it will become your truth. Because naisip mo na, mangyayari na. Control your thoughts. Nandyan ang tunay na battleground. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. The tongue, a symbol of mind or thought, of faith, has the power of life and death. Words become self-prophecies. Bless people with words. Encourage people with words. Say with words, build with words, the bridges, the road that you want people to travel. Pero siyempre hindi yung bola, truthful, pero positive. Laging merong hope. Kasi may Diyos So, bibigyan natin yung tao ng lakas ng loob. Pag meron siyang gustong gawin, encourage natin siya. Pakinggan natin sarili. Mark 11:23, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari yung sabihin sa bundok na ito, tulad nga ng nabasa na natin, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat at ito nga'y mangyayari. I believe that there are many levels of realization of these words of Jesus. From the extreme physical reality na pwede mangyari ito to symbolism. Pero lahat ng ito, yung degree ng pangyayari nito, sang-ayon sa degree ng ating pananalig. Neuroplasticity refers to the brain's ability to reorganize itself by forming new neural connections throughout life. This means that our thoughts and experiences can physically change our brain structure. Proven na to. Kung ang shape ng utak mo ay A, and we're oversimplifying of course, pero isip ka ng isip ng B, mamaya korting B na yung utak mo. Physically then napapalitan yung shape, yung configuration ng brain by the thoughts that inhabit the brain. What we believe and focus on can shape our mental pathways, influencing our perceptions, and of course, outcomes. Again, the battleground is in the mind. Is the mind. Now, the reverse of this, do not think and speak of what you do not want. Yung ayaw mo, huwag mo sabihin. Huwag mong laging isipin because your thought has a magnetic power to attract what it thinks of. Kaya, alisin mo sa isip mo. Bakit ang paborito niyong pag-usapan pag nakikita-kita kayo, yung taong kinakainisan niyo? Hindi niyo ba pinarurusahan ang sarili niyo nun? Kasi hindi naman kayo natutuwa, nainis kayo, tapos gagawin yung topic. What foolishness is that? Pero yun ang mahilig na topic natin, yung taong kakainis, kakagalit. Yung pag-upo sa mesa mo nung isa, may dala-dala agad siyang kontrobersiya na pag-uusapan. Tapos mamaya, nag-aaway-aaway na kayo sa mesa na yun. Kasi nga, yung utak nyo ang magdadala sa inyong mundo. Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, and remember information in a way that confirms our pre-existing beliefs. Pag pinaniwalaan mo na yon, lahat na nang hahanapin ng utak mo is in support of that belief. At mabubulag ka na sa mga ibang ideya na hindi supportive sa dati mo nang pinaniwalaan. Kaya dapat hindi ka biased. Nakabukas yung isip mo para madinig mo lahat ang panig ng mga ideya tungkol sa pinaniniwalaan mo. Hindi ka masyadong defensive. Hindi ka close-minded. Para makarinig ka ng mga ibang anggulo at magkaroon ng pagkakataon yung brain mo na maiba ang shape at maiba ang takbo ng iyong buhay. Kaya napakahirap kausap yung mga saradong isip. Kaysa doktrina ng relihiyon o kaysa sa kung paano magpapaksiw, gaano karaming suka. Pagka yung tao nakasara na yung utak niya, dapat 3 patak, hindi na yung magbubukas sa ibang ideya. Mahirap kausap. At pipiliin na lang niya yung mga kausap at mga sasabihin ng kausap na sang-ayon sa dati na niyang pinaniwalaan pa. Kasi ayaw niya magbago ng isip. But remember, be changed by the renewing of your mind. So a person who will grow more and more godly is a person who is willing to change her mind or his mind. This can significantly influence decision-making and perceptions of reality, yung confirmation bias. We receive what we believe in. Your faith, your belief, meaning your thought or your expectations, has healed you. Nung sinabi ni Jesus sa babae, your faith has healed you, sinabi niya, your thought has healed you, your expectations has healed you. Because this woman expected na as soon as she touched the hemline of Jesus' clothes, she would get well. And that's what happened. Because you believed in it. On the reverse, if faith heals,
what good thoughts of illness do? Kung ang thought of wellness can heal, anong magagawa ng thought of unwellness, of sickness? Lalo na mga senior, bakit pag nagtutumpok-tumpok, ang lagi niyong usapan ay yung sino ang nagwagi na may pinakamataas na blood pressure? Sino ang pinakamaraming operasyon? Sino ang pinakamalala ang pagkakabagsak mula sa 5th floor? Sino ang may pinakamasakit na ulo? Sino ang may mga mga pasaway na anak? Sino ang mga bigo? Bakit lagi negative? Ang dami niyan, chances are, pag may usapan ng mga matatanda, kung hindi yan blood pressure, blood sugar, o kaya ay sari-saring uri ng mga karamdaman. Pwede ba? Huwag na yan ang gawing topic. Hindi yan mapapagaling ang isa kausap niyan. Marami pang ibang pwede pag-usapan sa buhay. Kung gusto niyo pag-usapan, 3 minutes, tama na. Then, next topic. Kasi, ang pinag-uusapan has a very mysterious way of becoming true. Your lack of faith or belief, your lack of thought and expectation keeps you from getting healed. Kaya di ba, kahit naman sa mga usapan, lagi sa walang mangongontra. Kasi dapat may unity and spirit. Pag may nangongontra, ayaw lumakad ng ideya. Kaya, huwag natin laging kontrahin ang mga tao sa paligid natin. Meron siyang pangarap, huwag mo kontrahin. Encourage mo para mangyari yon. Meron siyang ibig na maganda mangyari, palakasin mo ang loob. Kasi nagsisimula sa isip. Kung ano ang ibig, kung ano ang kaibig-ibig, yun ang isipin. Yun ang usal-usalin, yun ang i-wish for others. Coined by Carl Jung, synchronicity says it is focusing on certain outcomes can lead to experiences that resonate with those beliefs. Pagka nag-expect ka, naniniwala ka ng ito ang pupuntahan ng mga pangyayari, talagang doon napupunta. So huwag mong kinakurse ang iyong sariling buhay. Malas naman. Ganito lang ako. Kawawa tayo. Yung wala tayong pag-asa. Yung mga ganyang salita, nagiging self-fulfilling. In quantum mechanics, particles can exist in multiple states or positions all at once until measured. In other words, maraming version ng reality na sabay-sabay, maraming potential, pero yung focusan mo, isipin mo at gawin mo, yun ang magiging totoo sa buhay mo. So ang isang bata, ang daming pwede mangyari sa kanya. Pwede siyang maging nurse, pwede siyang maging herbalist, pwede siyang maging piloto, pwede siyang maging kung ano, pero yung focusan niya, o tulungan mo siyang focusan yun ang matutupad. Sa dami-dami ng potential. So piliin nyo kung saan kayo nagpo-focus. Kasi doon kayo dadalhin ng buhay. Especially in terms of spiritual matter or in terms of even of healing. Saan tayo nakafocus? Dapat sa healing. Kasi mangyayari yun. Napaka-importante. At sabi pa ng synchronicity sa quantum mechanics, until we firmly believe or decide on an outcome, multiple possibilities exist. And our beliefs can influence which outcome manifests. Tulad nung, marami namang humihipo kay Jesus eh. Nagkakaguluhan yung mga tao sa kanya, dikit-dikit. Ba't yung babae lang gumaling? Yung iba hindi. Ibig sabihin, iba yung iniisip nung nasa paligid. Hindi tungkol sa paggaling. Baka may duda. Yung iba talagang usyoso lang. So, according to their expectation, that's what will happen. Ngayon, anong gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo? Ito yung nang gawin mo sa kanya kasi yun ang expectation mo. Kung hindi man yan agad mangyari o completely mangyari, at least doon patungo ang mga pangyayari. Pag doon mo dinala yung thought. Luke 6:31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. There's an interesting quantum idea there. But even that, for what it means at its primitive level of interpretation, is enough. May uwi na tayong lesson dyan. Kung anong gusto mong gawin ng kapwa mo sa'yo, yun ang gawin mo. Yun ang isipin mo tungkol sa kanya, para yun din ang isipin niya tungkol sa'yo. Now think, ano-ano ang pinag-iisip natin tungkol sa kapwa? Di yun din ang iisipin nila tungkol sa atin. Kaya again, pabalik-balik tayo, discipline the mind. Action, words, thoughts, self-fulfill. Matthew 12:34, for the mouth speaks what the heart is full of. Change your mind, your thoughts, and your words means change your circumstance. Kung nais niyong baguhin ang buhay niyo ngayon, magsimula kayo sa pagbabago ng isip, ng salita, ng pinaniniwalaan. Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse. Do not curse because it will go back to you. Sabi nga ng mga bata noon, talbog sa akin, dikit sa'yo. Totoo yun. Because iniisip mo sa iba,
Yun din ang iisipin nila sa'yo. O kung hindi sila directly ang mag-isip, may ibang mag-iisip nun para bumalik yun sa'yo. Dahil lahat sa nature, pabalik-balik. Kahit water nga nagre-recycle. So your thoughts will recycle. May negative thought ka, tinapon mo sa iba, babalik yun sa'yo, pabalik-balik. So gusto mong mabago ang nangyayari sa iyong buhay, baguhin mong iniisip mo. Gusto mong mabago ang trato sa'yo ng mga tao, baguhin mo ang trato mo sa iba. Gusto mong mabago ang sitwasyon mo, financially, emotionally, romantically, may dapat kang baguhin. Because anything you want to change on the surface, you have to change muna from where it comes from. From the spiritual world, from the world of thought. Doon, yan, nire-repair. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Yun nga yung talbog sa akin, dikit sa'yo. Yung ayaw mong tumalbog padikit sa'yo, huwag mong papuntahin sa iba. Can you imagine kung bless ka ng bless, tapos yun ang babalik sa'yo? Madali naman gawin mang-bless. Dapat lang nating ma-realize na ang iniisip natin, yun ang bumubuo ng ating sariling realidad. Philippians 2, 3-4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito rin yung higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan nyo at kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. At ano magiging effect nun? Di yun din ang mangyayari sa atin. Kasi ang itinatanim, inaani. So, pasimplehin natin, tingnan natin ang buhay natin ngayon. Bakit yan ang inaani mo ngayon? Simple lang ang sagot. Yan ang itinanim mo. Whether or not you were conscious. Sabi mo, hindi naman ako magtatanim ng negative sa buhay ko, pero bakit negative ang inaani ko? Nagtanim ka sa iba. Bantayan mo ang sarili mo dahil lang naman sinungaling yung scripture na sinabing, ang tanim, yun ang ani. So kung yan ang ani mo, yan ang tanim. Magsimula kang tanggapin na yun ang katotohanan that you are responsible for where you are now. Because once upon a time or in the very near past, you thought to do it. So now, it's what's happening to you. Madalas lang nadadaya tayo ng mga details, hindi natin napapansin na tayo pala ang manufacturer ng ating mga sariling mga kabiguan, mga sariling kalungkutan. O bakit ganito yung anak mo? Ano itinanim mo dyan? O ba't ganyan yung asawa mo? Anong itinanim mo? Bakit ganyan yung mga kamag-anak mo? Anong itinanim mo? Kasi hindi tayo pwede mabuhay na sabihin, ay wala akong blame to take, I'm blameless. Wala akong itinanim na masama. Bakit ka nag-aani ng ganyan? Habang hindi mo yan tinatanggap na may pananagutan ka sa ani dahil ikaw ang mainly ay nagtanim, hindi mo mapapalitan yung ani. Kasi dapat mong palitan yung tanim. And it begins by changing your mind. Kahit ka umaten ng lahat ng relihiyon, i-donate ang lahat ng gintong ngipin, walang mangyayari hanggang hindi mo binabago ang iyong pag-iisip. Because what you give, you receive. And the important truth of life is this. You keep what you give away. So you better give away what you want to keep. Love, kindness, goodness, peace, give it to others. It will return to you. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. And is that what we are doing to one another? To build each other up. Or hindi natin napapansin, mostly, destructive ang ginagawa natin sa kapwa. Sa maliit o malalaking bagay, sa mga comment, sa pagsasalita, sa paninira, o paninira lang ng loob nila. Lahat yan babalik. Yan ang sinasabing, dikit sa'yo at sa akin din. Pag may ginawa ako masama, may effect sa'yo, may effect din sa akin. Pero pag may ginawa ako mabuti sa'yo, may effect sa'yo, may effect din sa akin. So gawin na lang natin yung mabuti. Gawin na lang natin yung tama. Piliin. Kaya nga ang title natin ay yan. Kung ano ang ibig, kung ano ang kaibig-ibig, yun ang isipin, yun ang sabihin. Yun ang gawin sa iba. Yun ang tanggapin. Kasi yun ang iniisip. Panginoong Diyos, salamat po. Dahil napakasimple ng nais naming mensaheng makuha sa inyo ngayon. Ma-analyze, mag-self-study kami kung ano ang pananagutan namin sa mga nangyayari sa aming buhay, sa aming kalusugan, sa aming finances, sa aming emotion. Surely meron kaming pananagutan. Turuan mo kaming makita yon at tanggapin yon ng aming responsibilidad at baguhin ang mga dapat baguhin. Na kung hindi namin ibig ang nangyayari sa aming buhay, isipin namin kung yung bang ibig namin na talaga namin iniisip, sinasabi, at pinupuntahan. O kabaligtaran sa tunay na ibig namin ang nangyayari dahil ang salita namin, ang kilos namin, ay kabaligtaran ng mga tunay namin gusto mangyari. Help us to analyze. Show us the deception so that we can be free with your truth and by your truth na kami, ang aming isip, ang aming pananalig, ang siyang tatanggap ng mga napakaraming pagpapala na willing mong ibigay sa amin.
Teach us our side of the bargain, kung ano ang aming pananagutan para yung maganda yung kalooban ang maganap sa aming isip. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, spend some time in silence. Isipin natin, reviewin natin, ano bang content ng ating utak? Ano pinag-iisip natin? Ano pinagsasabi natin? When we talk to people, what thoughts do we allow to linger in our minds, to get out of our mouths, and to get into other people's minds? Because warfare is in the mind. Lord, as your people silence themselves before you, may you give us very special personal revelation in our self-examination. Be with the Lord in silent reflection.